Biday sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, ang saya po mga kabida, no? Ito kong si Senator Ronald Bato de la Rosa mga kabida sa naging pahayag po ni Senate President Tito Soto, no? Patungkol ho sa kanya hong pagtatago, ano, hindi ho sumisipot mga kabida, no? Diyan po sa opisina niya sa Senado, ano po. Okay? Maganda kasi yung statement po ni Senator Tito Soto, ano? Sa kabila po mga kabida ng kanya hong absences, no? Hindi ho pagsipot sa mga sessions, ano dyan po sa Senado at maging yung pagsipot ho sa kanyang opisina po mga kabida. Marami hong bumatiko sa kanya at nag-udyok ho kay Senate President Tito Soto, ano, na makialam na po, ano, dito ho sa kanya hong hindi ho pagpapakita po sa Senado mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong sinabi po ni Senate President Tito Soto, mga kabida, no? Courtesy po natin to sa GMA News, ano po, no? Lahat ng 23 senators, kahit na Senate President ako noon, tsaka ngayon, hindi ko pinapakialaman kung papasok sila at hindi eh. So why now? Mahirap naman yung sitwasyon ko na yan. Kasi alam naman natin na umiilag siya doon sa problema, di ba? So ba't ko siya pipilitin kung umiilag siya sa problema? Basta ginagawa ng opisina niya ang trabaho nila. Then we keep the office running. So yun yung naging statement po ni Senate President Tito Soto, mga kabida, no? Sa likod po ng hindi ho pagpapakita, hindi ho pagsipot, ano, ni Senator Ronald Bato de la Rosa diyan po sa Senado at sa kanyang opisina, ano po. Ang importante lang po doon, ano, sabi po ni Senate President Tito Soto, working yung kanyang opisina, ano, gumagalaw at nagtatrabaho po mga kabida kahit in the absence of Senator Bato, no, mga kabida. So okay po siya doon. Hindi po daw niya ugali na nangingialam, okay, sa kanya hong mga kasamahan dyan, ano, sa Senado, kahit pa noon, mga kabida, hanggang ngayon, okay? So, depende na po yan, ano, sa mga senador, kung sisipot ba sila doon o hindi. Basta ang importante, gumagalaw, working, moving yung kanila hong opisina, ano, mga kabida. Wala ko siyang problema po doon. At dahil po dito, masaya ito hong si Senator Ronald Bato de la Rosa, no? In fact, wala ho siyang sinabi po mga kabida doon ho sa kanyang post kung saan shinare po niya ito hong statement po ni Senator Tito Soto. Basta shinare lang po niya yon. So ang ibig sabihin po doon mga kabida, masaya po doon siya sa kanya hong narinig mula kay Senator Tito Soto, ano? Okay? Actually, sa totoo lang po, hindi ho ito magkakaganito po mga kabida, no? Hindi po magtatago ito hong si Senator Bato de la Rosa. Hindi naman po natin siya masisisi, ano? Kasi mantakin nyo, kung totoo po yung arrest warrant po mula sa International Criminal Court, kahit sino siguro mga kabida, magtatago po yan, ano? Okay lang sana kung dito ka sa Pilipinas ikukulong, ano? Hindi. Dadalhin ka po doon sa The Hague, Netherlands, kagaya ho sa ginawa po nila mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun yung ayaw ho ni Senator Bato. Alright? Wala hong problema kung may kaso po siya, basta dito lang sa Pilipinas. Kaso wala eh. Hindi naman po pwede po mga kabida, no? Na dito ikukulong, itatry ito hong si Senator Bato. Okay, kung ang kaso po niya nandun sa International Criminal Court. Kasi po, unang-una, hindi ho papayag dyan ang ICC. Pangalawa, magiging inconsistent po ito hong Marcos administration po mga kabida, no? Because alam po natin na ito hong si Senator Bato ay co-accused po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magkapareho po sila ng kaso, crimes against humanity. Tapos ang dating Pangulo doon po ikinulong sa The Hague, Netherlands. Doon po trinay po mga kabida. And then here comes Senator Bato na co-accused dito sa Pilipinas. Hindi po pwede yun. Okay? So, alam po ni Senator Bato na kung puhulihin po siya mga kabida, siguradong dadalhin po siya doon ho sa The Hague, Netherlands. Kaya nga, dahil doon sa lumabas na balita na meron na pong warrant of arrest, kaya nagtago ho itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi po natin siya masisisi po. Kahit na ito hong si Senate President Tito Soto, he understands, ano, itong flight po ni
Senator Bato, ano, mga kabida. Okay? Actually, ang may kasalanan talaga dito, mga kabida, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, no? Dahil sa kanyang pagiging chismoso, mga kabida, kaya ito po yung nangyari po ngayon. Okay? May call ito hong gobyerno na sana magpapakita na raw ito hong si Senator Bato at harapin niya yung kaso po niya, no, sa International Criminal Court. Ang tanong po dyan, may kaso ba? Okay? Kung may kaso, saan po yung arrest warrant po? Okay? Wala naman pong ipinakita eh. Tsaka hindi naman po patunay po, makabida, na pag may sinasabing arrest warrant, may kaso na po doon ho sa ICC. So far, ang nakalagay pa po sa website po ng ICC, mga kabida, ito hong kaso lang po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama po yung spokesperson po nila, mga kabida, na ang kanila hong inaatupag po ngayon, mga kabida, na kaso ng isang Pilipino ay ito lang pong kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at wala na pong iba, mga kabida. So ngayon, dahil sa pagiging chismoso ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, sa kanya kasi nanggaling ito hong balita, na meron ng arrest warrant ito hong si Senator Bato. In fact, sinabi nga niya, meron daw siyang kopya, pero nasa kanyang cellphone, hindi po official. Alright? Kung hindi lang po niya sinabi yon, okay, kung halimbawa, totoong may warrant of arrest, kung hindi lang po niya sinabi yon, mga kabida, sana hindi ho nakahanda ito hong si Senator Bato de la Rosa. Wala sana siyang alam na may warrant of arrest na ang International Criminal Court. So, kung totoong meron, at least hindi ho mahihirapan ng gobyerno na hulihin ito hong si Senator Bato. Diba? Pero anong nangyari ngayon? Mas inunahan pa po ni Senator Bato yung pagtatago po niya kaysa paglabas ng warrant of arrest. Kasi hindi po ako naniniwala na meron pong arrest warrant, mga kabida, itong ICC. Kasi kung meron pa, sana wala na. Okay? Inilabas na sana ngayon. Alam naman po natin na nagtatago itong si Senator Bato. Sana inilabas na nila po ngayon, mga kabida, para ma-justify yung kanilang paghahanap po kay Senator Bato de la Rosa. Wala eh. So meaning, wala pa po. Meron sigurong umugong, mga kabida, na maglalabas ang ICC ng arrest warrant, pero as to the physical warrant of arrest, wala pa po, mga kabida, Kasi kahit na po ito hong DILG, ito hong Department of Justice, Department of Foreign Affairs, mga kabida, kahit na yung transnational crime, hindi pa po makapagkumpirma po, mga kabida, na meron talagang arrest warrant na inilabas ito hong ICC po, Ang nagkumpirma lang po, mga kabida, so far, na nakakita daw ng warrant of arrest, ito hong si Rimulya, at saka ito hong si Richard Hiderian. Yung sinasabi po nilang political analyst kuno. Diba? Sila lang po yung nagkumpirma. Kasi sila daw yung nakakakita daw ng arrest warrant ni Bato. Pero as to the government agencies po, mga kabida, katulad na lang ng DILG, DOJ, Department of Foreign Affairs, mga kabida, PNP, na siyang direktang may alam dapat, kung may inilabas na arrest warrant ito hong International Criminal Court. So far, wala pa pong inilabas na pahayag patungkol ho dyan, mga kabida. Okay? So, kung titingnan po natin, ang may kasalanan po dito, ito hong si Ombudsman Boying. Kasi hindi naman po talaga si Ombudsman Boying yung right person na dapat magsabi po ng ganyan, mga kabida. Magpalabas po ng statement patungkol ho sa arrest warrant po ni Senator Bato Okay? Hindi ho siya right person. Wala ho siyang authority to speak in behalf of the government agencies na meron hong jurisdiction patungkol ho dyan sa arrest warrant po, mga kabida, ni Senator Bato de la Rosa. Ang dapat nga magsalita dyan is DOJ o di kaya DILG. Alright? Department of Foreign Affairs. Hindi ho ang ombudsman kaso, dahil sa pagkachismoso po, mga kabida, ni Ombudsman Boying, kaya yun yung nangyari po ngayon, mga kabida. Kung totoong meron man pong warrant of arrest, mahihirapan po silang hanapin ito hong si Senator Bato. Kasi hindi ho pipitsuging tao yan, ito hong si Senator Bato de la Rosa Dating sundalo yan.
dating police, PNP chief pa, no? Okay? May karanasan yan pagdating ho sa counterintelligence. Alright? Kung meron man pong intelligence, ito hong gobyerno, may counterintelligence experience yan. Yan si Senator Bato de la Rosa, no? Mga kabida. So, mahihirapan talaga silang hanapin yan, ano? Kasi binigyan na po nila ng ideya eh. Whereas kung tahimik lang po itong si Ombudsman, hindi lang po niya sinabi, hindi po niya nilik, okay? Kahit na sabihin po natin, hindi po official yun, wala sanang ideya itong si Senator Bato na meron pong arrest warrant laban sa kanya, mga kabida. So kung totoo man pong meron, at least madali lang po sa gobyerno, madali lang po sa mga otoridad, ano, na dakpin itong si Senator Bato de la Rosa. Okay? Wala na. Tapos na. Diba? Na ilabas na po yung pahayag. Okay? Binigyan po ng chance itong si Senator Bato de la Rosa para makapaghanda po, mga kabida. No? So, ang mangyayari dyan, kung talagang merong arrest warrant, maghabulan talaga itong gobyerno at saka si Senator Bato de la Rosa. Baka naman, matulad po ito, mga kabida, kay General Gerald Bantag, ano? Na hanggang ngayon hindi pa nahuhuli. Okay? Kahit na wanted na po ito, ano, mga kabida, dahil sa aligasyon na siya daw yung nasa likod sa pagpatay daw, ano, kay Percy Lapid, ano po, mga kabida, no? So, ganon. So, ito, lesson learned ito, ano, kay Ombudsman Boying next time around. Pag may mga ganon, sensitibong mga impormasyon, sana huwag ilabas kagad. Para po, hindi ho mahihirapan ang gobyerno na ipatupad po kung ano man po yung impormasyon na yon, ano? Okay, katulad na lang po ng arrest warrant. So, at least hindi ho sila mahihirapan na i-execute, i-implement yung arrest warrant sa concerned person, okay, dahil discreet yun eh, ano? Okay? Supposedly, yung arrest warrant, mga kabida, discreet. Hindi ho dapat ipaalam, ano, kahit sino, mga kabida. Okay? It should be classified. Kasi po, pag once mag-leak yan, mga kabida, wala na. 5 step ahead na po yung involved person, ano, na subject po ng arrest warrant katulad ho ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito ho sa statement po ni Senator Tito Sotto regarding ho sa kanyang pagiging lenient po, mga kabida, no, kay Senator Bato de la Rosa despite sa kanyang absences, hindi na po nagpapakita ho sa session at sa kanyang opisina dyan po sa Senado at patuloy yung kanyang sweldo, mga kabida. Pero sabi po ni Senator Tito Sotto, working at saka moving yung opisina po ni Senator Bato, kaya wala ko siyang problema po doon. For your comment, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.